Vice President Sara Duterte na namumulitika raw si Senator Risa Ontiveros. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time manonood, please click na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin nga po today's video, VP Sara at Senador Risa Ontiveros nagkainitan, nagkabangayan sa Senate hearing ng budget ng OBP. Yan guys, talagang alam naman natin, story na matagal nang talagang nakakabangay ito at nagkakainitan. At last year, di ba, nung budget hearing din, nakalkal dati yung 125 million na confidential fund nitong si VP Sara. So hanggang sa nagkapatong-patong na yung mga problema niya, talagang nag-trending siya noon, nawindang siya at medyo bumaba. Diba? Apektado pati yung kanyang rating, guys, di ba? Hanggang sa mauwi na nga sa away ng Marcos at Duterte. So ngayon guys, nakakaroon ng hearing kasi ang request nitong si VP Sara ay 2 billion. So natural, dyan sa session ng Senado ay kanilang bubusisiin, di ba? Aalamin kung para saan yung budget, magkano, at kung ano-ano nga yung kanilang plataforma o programa sa hinihinging budget ni VP Sara. So dahil dyan, bubusisiin ngayon ng Senado. At mapansin natin guys, sa mga senador, di ba? Hindi sila masyadong parang alangan pa na magtanong kay VP Sara. Pero itong Senador Risa Ontiveros ay talaga namang kumakana siya. Talagang binubusisi niya. Tama naman yun kasi sabi nga niya, pera ng taong bayan yan. Pero nangyayari nga, itong si VP Sara parang nawawala sa issue. Pinipersonal na, imbis na pag-usapan yung sa budget at yung mga tanong ni Senador Risa Ontiveros. So narito guys, panoorin natin. Through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Yeah, mainit na dyan guys. Simple Mainit na. question, paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at iti-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Dalawang tanong lang po, Chair. So yun guys, di ba? Napakasimple nga naman ng tanong ni Senador Risa Ontiveros. Di ba? Yung 10 million, di ba, na budget, ilang libro, dapat na-compute na nga nila yun, di ba? Kasi siya yung author dito guys. Sinasabi nga ni VP Sara, dahil daw nakalagay yung pangalan niya, yung boboto. So nasa isip niya politika, di ba? Ito si VP Sara. Pero napakasimple nga namang tanong. Sa 10 million, ilang libro ang bibilhin mo? Di ba? Dapat alam niya na yan, guys. Kasi lalo na kung siya yung author na sinasabi niya, di ba? Kasi alam nila, bubusisihin siya. Mukhang hindi siya ready at napakababaw ng mga sagot ni VP Sara. Kaya nga, simpleng tanong lang, dapat simpleng sagot, pero nauuwi sa politika. So tuloy pa natin guys. Vice President Sara Duterte na namumulitika raw si Senator Risa Ontiveros sa budget hearing kanina sa Senado.
Pero nanindigan ng senadora na nagtatanong lang siya kung tungkol saan ba ang librong isinulat ni VP Sara na balak ipamahagi at pondohan ng 10 milyong piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros. Tinanong ng senadora ang tungkol sa hinihinging 10 milyong pisong pondo ng OVP para sa ipamamahagi ng isang librong pambata na pinamagatang Isang Kaibigan. Mismong si Vice President Sara ang nagsulat ng kwento ng librong yan. Sabi ni Hontiveros, ilang libro ba ang bibili ng OVP at ano raw ba ang kwento nito? Ang tanong na yan ng senadora, pinagdudahan ng bise na pamumulitika raw. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Gumanti rin ang tirada si VP Sara sa kanagkwento ng tungkol sa politika noong 2016 elections. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. 2, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na namagitan si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Anya, hindi ito ang tamang panahon para mag-ungkatan ng nakaraan. Muling ibinalik ang tanong sa kung tungkol saan nga ba talaga ang librong Isang Kaibigan. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. So kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, 'di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Nagkakahalaga ng mahigit 2.03 billion pesos ang hinihinging budget ng OVP para sa taong 2025. Ilan sa mga sinisilip ni Senadora Hontiveros ang ilang proyekto ng Vice President na ginagawa na rin daw sa ilang ahensya ng gobyerno, gaya na lamang ng burial at medical assistance para sa mahihirap nating kababayan at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang pamilya. May kaparehas na programa na raw yan sa DSWD at DOH. Paliwanag ni VP Sara, marami ang humihingi ng tulong sa kanilang opisina at hindi raw nila pwedeng hindian ang mga nangangailangan. Pero sabi ni Senator Hontiveros, siya mismo ang magtutulak na ilagay na lamang ang budget sa ilang programa ng OVP sa mga line agencies na may kaparehas namang proyekto. Dito pumitik ulit si VP Sara at inalala ang sinabi raw noon ni Hontiveros. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. Wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas.
Natanong din si VP Sara tungkol sa issue ng mga tinanggal na security detail niya mula sa PNP. Yung mga matatagal na raw kasi at kilala na ng bise ang tinanggal. Nanindigan ang bise na isa itong political harassment. Sa huli, lumusot sa komite ang hinihinging budget ng OVP at inirekomenda na itong ipresenta sa plenaryo sa mga susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los